handog ng Diyos sa tanan. Ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ang Ina at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay nilobong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatrin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amaseyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan, sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amaseyas si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amaseyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanya mga batas ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot.
Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang bungad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot na ito, dalisay ay malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatawad na ang kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaking at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikiisa sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang bansa, at sa mga kapilya po na nasasakupan ng ating parokya, magandang umaga. Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Ito ang pananalita ni Jesus nang hindi sila maniwala na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya nga ipinakita ni Jesus na siya bilang anak ng Diyos, biniyayaan siya at binigyan ng kapantay na kapangyarihan na nanggaling sa Ama. Dalawang mukha ang makikita natin sa ating mabuting balita. Una, kapangyarihan. Alam natin na ang kapangyarihan ni Jesus ay nanggaling sa Ama. At sa Ama mismo nanggaling ang mga salitang ito. Si Jesus
ang kinalugdan niyang anak. Makikita natin sa mga salitang ito na ipinagkaloob ng Diyos Ama ang lahat para sa Kanya. Si Jesus lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at kapantay ito ng ating Diyos Ama. Kaya meron siyang karapatan bilang anak ng Diyos na sabihin, ikaw anak, ay pinatatawad ko sa iyong mga kasalanan. Ito ay pagpapatunay na si Jesus ay ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama ang kapangyarihan na kung anong meron ang Ama. Kapantay sa kapangyarihan bilang isang tao dito sa mundo. Pangalawa, kababaang loob. Kita po natin kung paanong nagsumikap ang mga kaibigan ng paralitikong ito na dalhin kay Jesus ang kanilang kaibigan. Only then, when they humble themselves, that they experience the mercy and love of Christ. Alam niyo mga kapatid, madalas, madaming mga taong nakapalibot sa atin, napilit din tayong inilalapit sa Diyos. Ngunit, madalas kung sino pa yung mga nagiging instrumento ng Diyos, sila pa yung mga napapasama. Sila pa yung akala nating atribida sa ating buhay. Sila pa yung akala natin ay nangingialam sa ating buhay. Dahil ayaw nating magpatama sa kanila. Ayaw nating iniaayon tayo sa kung ano ang matuwid. Kasi nga, ma-pride tayo. Madalas, lagi nating nababanggit, sumisimba naman ako. Pero bakit parang kulang? Oo, merong kulang. Simba nga tayo ng simba. Pero tinuturing naman natin ang ating sarili na mas mataas kay Jesus. Ang gusto mo pa din, ikaw ang nakakaangat. Hindi na tayo natutong magpakumbaba. Mga kapatid, only then, when we humble ourselves, that we receive fully the grace and mercy of God. Kaya ganon ang mga eskriba at mga Pariseo. They never recognize the power of God dahil alam nila na mas makapangyarihan sila kay Jesus. Kaya upansin natin kung paanong hindi naniwala ang mga eskriba at mga Pariseo sa anak ng Diyos na si Jesus, sapagkat mataas ang pride nila. Sabi ko nga kanina, bakit kuminsan nagtatanong tayo, simba tayo ng simba? Bakit kaya napakadami ko pa ring dalahin sa buhay? Bakit pa kaya hindi ako nakokontento? Sapagkat simba nga tayo ng simba, pero ang iniisip pa rin natin, mas mataas tayo sa Diyos. Ma-pride pa rin po tayo. Hindi tayo nakikinig sa kung ano ang tinatama sa atin. Hindi tayo nakikinig na tayo inaayon papunta kay Kristo. Dalawang mukha sa mabuting balita. Si Jesus na makapangyarihan na anak ng Diyos, na siya lamang ang tunay na makapagpagaling sa atin, at sa kababaang loob na siyang maging susi upang makamtan natin ang tunay na kagalingan sa ating karamdaman. Tingnan natin na si Jesus ang mas makapangyarihan kaysa sa atin at matuto tayong magpakumbaba. Because only then, when we learn to humble ourselves, that we can fully experience the grace and mercy of God. Sa kapumbaan ng ating mga puso, mararanasan natin ang tunay na pagmamahal at awa ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat.
Taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging laging handang magpatawad ng ating kapwa, sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa malimang isang kabutan mula sa lubat ng mga tinapay ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malimang isang kabutan sa ituan na mga alay mula sa katas ng ubos mga para mag-inumig, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ka mga kapatid. Manalangin po kayo mga kapatid ng mga ating paghahay ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahay ng iyong pagliligtas. Ipagalaw mo pong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito ay walang anumang may daragdag sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuro po namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal lang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin
ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, ninabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo din po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ng Diyos ni pong San Jose na adin ni pong patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon, aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo
tawag sa sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maiaalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nialay na, humagang tagalan kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Kanyang pagkalingap naman, isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon Yang ang lupa, sa panahon ang anis sagana,